Alam niyo mga kababayan, ganun na lamang kung mag-react itong si Senator Bato. Sa issue po ito ng ICC, ano? Oo, kaya pala ganun na lamang siya mag-react ay matindi pala ang dating nito. Mm. Pero bago tayo magbalitaan, mga kababayan at mga ka-explore, paalala naman po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe naman po. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-like po yung ating video para sipagin naman po si YouTube na i-recommenda yung ating mga video sa iba. Maraming salamat po. Sa nakaraang video natin, ipinakita ko po dito mga ka-explore, kung saan grabe po ang pinagsamang tapang at kaba po ni Senator Bato sa kanyang privilege speech. Aba kaya naman pala ganon. Basahin po natin ang mga balita ha. Basahin natin ang balita mula po sa News 5. Eto po, basahin po natin. Inilahad po ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ilalabas na ang International Criminal Court or ICC sa September. Ba, malapit na. Oo. Ilalabas na daw po sa September ang warrant of arrest kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Yan po ang sabi po ni Carpio sa kanyang interview nung in-interview po siya ng isang political analyst na si Richard Heydarian yata. Heydarian, tama ba ako? Ayan. Dagdag po natin dito na si dating Senator Trillanes ay naglabas din po ng mga dokumento kung saan ay nakasaad na may 5 dati at mga kasalukuyan yata yon na mga opisyal ng Philippine National Police ang kasama po dun sa listahan. Pero patuloy na ginigiit ni Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC at haharap lamang daw siya sa Korte ng Pilipinas. Parang malinaw na, Halos pare-pareho ang mga sinasabi ng mga ito. Si dating Senator Trillanes, si Attorney Cristina Conti, yan, yung Assistant to Counsel ng ICC yata yon. At itong si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. At kung totoo o magkatotoo ito, abangan natin. Ang mahirap pa mga kababayan, ang sabi po nitong si Attorney Conti, hindi daw mapapabalita ang paglabas ng warrant of arrest. Ganyan yata ang style. Ganun daw ang ng ICC. At maibabalita lamang yan pagkatapos na may maaresto na. Naloko na. Paano ka pa magngangaw kung naaresto ka na, Abangan natin yung mga kaabang-abang na pangyayari yan. So, puntahan naman po natin itong si Attorney Harry Roque. Yan. Maliban po sa araw-araw na paninira niya kay PBBM, ang naging resulta naman po ay lalo pong nababaon sa putik ng kumunoy ang mga Duterte. At ngayon, gusto niyang, ang tawag dito, lansiin ba ang tawag doon? Lokohin? Parang ganon. Gusto na naman niyang lokohin ang taong bayan. Basahin natin yung pahayag ni Harry Roque sa kanyang post. Ipinanukala daw ni Roque na ipahawak muna ang gobyerno kay BP Sara. Iyan Panukala, bilang acting president. Naks talaga. Pangarap pa more. Ang dahilan niya, dahil daw may posibleng chronic illness ang Pangulo. Ano nga ba yung chronic illness? Sinerge ko kanina, ito yata yung maaring malalang sakit o karamdamang pangmatagalan. Kailan pa naging doktor itong si Roque, Ang galing na doktor nito, Sana naging doktor na lang ito para marami siya matutulungan. Biriyon po ninyo, walang check-up, walang konsulta, pero alam kaagad na may sakit ang isang tao. Pambihirang buhay ito. Hindi daw power hungry si BP Inday. Kalokohan talaga. Kitang-kita naman ng taong bayan na nagkukumahog ang mga ito para makuha lang ang posisyon mula sa Pangulo. Tapos sasabihin mong hindi ko itong sa kapangyarihan yan. Bistado na kayo, hoy! Tumigil na kayo.
Alam niyo mga kababayan at mga ka-explore, pinanganak po si PBBM na politiko ang tatay. Pinalaki ng magalang. Mabuting anak. Lumaking laging kasama ng tatay noong siya po ay presidente pa ng bansa. Nagbinata at namulat sa mundo ng politika. Hindi ko naman sinasabing siya ang pinakamagaling na tao ngayon sa Pilipinas, Pero ang sigurado ko po, siya po ay isa sa mga pinakamagagaling. Tama? Kaya ang ganitong mga pambubudol, panggugoyo ba ang tawag o kaya panlalansi sa kanya, ay nako, basic na basic yan kay Pangulo. Nabuhay, namulat sa mundo ng politika at ang nangyaring pambubudol noon kay Apo Lakay ay aral yan sa kanya at ng kanyang pamilya. Kaya mabuti pa, tumahimik na lang po kayo. Ibigay po natin yung natitira pang 4 na taon ni PBBM para gawin niya ang inaakala niyang makakatulong sa pagunlad ng bansa at pagpapabuti sa buhay ng bawat Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.